now for our QC na ulam, kasi inuubo yung mag-ama ko. Kaya naisip ko, tinola ang, di ba usually naman ang go-to natin pagka may mga sakit. Para may sabaw, may gulay na, may protein ka na. Ang gagawin natin ngayon ay tinola pork ribs. Gulat kayo, no? Kasi madalas, ang ginagawa, pag sinabing to, tinolang manok. Pero ito, madalas ko ring gawin ito. Kasi unang-una, although pork siya, pero hindi siya mataba. So, okay sa amin ni tatay. Pag ribs, ibig sabihin, buto-buto, sarap siya yung katas ng sabaw ninyo, mas buo. So, piliin ninyo, itong may mga laman-laman ng kaunti din. Okay? Yan. I think this is more than 1 kilo. Mga 1.2 para makatipid ay gagawin ko tong dalawang ulam. Isang tinola ribs at isang sinigang ribs. Siyempre, ang boto ng asawa ko, paborito niya ang tinola ribs. Ang anak ko naman, talagang ang favorite niya sinigang. Anything sinigang. Para maging masaya silang dalawa at silang dalawa ang sinisipon at inuubo, gagawin ko yung dalawa. Pero para makatipid sa gas. So, eto. Palambutin natin ito. Actually, pag sa pressure cooker, usually, pinapakuluan ko to simula nun sa pagsasayaw ng 20 minutes. Pero pag tipak-tipak ito, mas mahaba. Usually, mga 40 minutes. Yun yung aking timing sa pressure cooker. So, ito, ay, pakukuluan ko ng 20 minutes only. See ya! Natapos ang 20 minutes, eto na siya. Pag magbubukas kayo ng pressure cooker, ingat lang na dapat bumaba na itong ganito ninyo. Ibig sabihin, bumaba na yung steam. Kung wala kayong pressure cooker, okay din. Pakuluan ninyo yung karne, basta malambot na. Ngayon, pakukuluan na natin siya. Actually, itong tinola na ito na version, itinuro sa akin ng aking asawa, si tatay. Taga Laguna yung family nila. Nanay ko naman, basically kami galing Bisaya. Binisaya na mga tinola, usually may lemongrass yan. Ito hindi. Ito yung classic tinola na may style ang asawa ko na masarap, na inadapt ko. We will start with a little oil. Gigisahin natin ng maigi itong ating luya at ang ating sibuyas. Okay? Ito yung mga gusto kong kaserola kasi ito yung mga tipong pinamamana ninyo sa inyong anak na kahit ipang pukpok nyo sa magnanakaw ay hindi siya mayuyupi. Kung ako kasi sinasabi ko sa asawa ko, nako, huwag mo akong bibilhan ng singsing, huwag mo akong bibilhan ng mamahaling gamit. Sabi ko, ganyan, bigyan mo lang ako ng kaserola. Masayang-masaya na ako. Mababa talaga ang kuligaya ko. Para sa mga nagtatanong kasi, gusto pa nila ako mas makilala. So, nagpapakwento sila tungkol sa buhay ko. O isang trivia yan tungkol sa Keses Quesada, hindi mahilig sa mamahaling gamit. Ang tinolang, parang alanganing tinola, ay yung bitin sa luya. So, ito, para mas lumabas ang katas ng luya, talagang tinutusta ko siya hanggat maaari. Ang pagluluto parang pag-ibig, kailangan matuto tayo maghintay para masarap. Okay, gisa-gisa is it. Medyo nangangamoy-ngamoy na siya, pero para sa akin, kulang pa. Kailangan talagang matusta ng maigi ang ating luya. Okay, so ito, kukunin na natin yung ating, ilolo muna natin, para hindi, kukunin na natin ating karne. Okay, so ito, yung kalahati, naiwan dahil gagawin ko pang sinigang yan. Hayaan natin na magkaroon siya ng lasa, lalagyan ko ng konting pepper. Lalagyan natin yung toyo mismo yung karne. Ito ay para talagang maging malasa yung ating karne.
Hindi lang basta yung kahit na sabihin mong hinihigop mo yung sabaw at ihiwalay mo sa karne, malasa talaga siya. So, ito, papaanuhin pa lang natin. So, ngayon, tsaka mo lang ilalagay yung sabaw. Which is, okay. Kita nyo, medyo brown yung kanyang ano. That's because of the toyo. Kumukulo na siya. Pag kumukulo na siya, lalagyan na natin ito. Ito, pang push lang natin, ano. Pork cube, para kung gusto nyo lang. But this is optional. Yun kung hindi kayo masyadong bilib sa mga pork cubes, pwede din naman, lagyan na ng asin. Yung iba, pagka ayaw nila, nilalagay nila ng sugar. Kaya lang, since kami ni tatay, diabetic kami, hindi mo naman hihigupin yung buong ganito Kaya ako, kung isang mangkok na ganyan, siguro hindi naman masyadong masama kahit may kaunting pork cube. Tapos, tsaka natin ilalagay ang ating papaya. Ginawa kong maliliit yung hiwa para mas madaling maluto. Pag mas matagal maluto, mas magastos. Kasi sa gas, sa kuryente, kung ano man ang ginagamit ninyo. So, tingnan ninyo yung aking tinola. Medyo brown siya. Kasi it's because of the toyo. Actually, the others, ginagamit nila patis. Kaya sa akin kasi, I'm really more of toyo than patis. Ang patis kasi parang mas mahirap i-control because of the yung medyo mas maalat siya than the toyo. So, antayin lang natin siya mag-boil. Tapos, tsaka natin siya titikman. Doon natin i-adjust kung dadagdagan natin ang ating toyo or asin or patis, whatever. So, tatakpan natin. Kung gusto nyo mas mabilis, tatakpan ninyo at saka para hindi mag-evaporate kaagad yung sabaw. O, mag-iintay tayo uli. Checkin natin ha, kung kamusta. Napapansin ninyo tong mga manti-mantika at saka yung mga hindi kagandahan, sinasala ko yan. Yan ay tinatawag na parang skoma. Okay. Tatanungin nyo, saan ko nabili ito? Ito yung parang may mga maliliit na butas-butas. Nabili ko lang to online, mura lang. So, mula sa skoma hanggang sa mantika, nasasala niya. Huwag nyo itatapon ito ng basta-basta laang sa, halimbawa, dun sa sink. Ito yung tipong babara sa mga tubo ninyo. Ginagawa namin, talagang dinidiretso namin ito kaagad dun sa aming basura, yung mga nabubulok. At kailangan tinatakpan namin para walang daga, ipis, langaw. So, sige lang, tiyaga-tiyaga lang. Kaya ito, pagka medyo nakuha na ninyo, magiging clear yung broth ninyo. Magiging napakalinis ng inyong soup. So, iniintay lang natin na maluto yung ating papaya. Hintay ulit tayo. Silipin natin ang ating papaya. Mabilis lang to kasi maliliit ang hiwa. Titikman natin yung ating broth. Okay, pero para sa akin, pwede pang magkonting patis. Yung asawa ko, magdadagdag pa yan ng sausawan. So, hindi ko talaga in-eksakto yung alat. Eksaktamente. Okay. Ilalagay na natin ang ating malunggay. Usually, nilalagay namin dito dahon ng sili o kaya malunggay. Kaso, wala akong dahon ng sili, pero meron akong napakatabang malunggay, puno ng malunggay sa likod. So, sandali lamang ito. Mag-iba lang ng kulay, luto na siya. Ang gulay, wag masyadong pakukuluan. Pagka tinakpan ninyo ng ganito, habang kayo nag-iintay ng kanin o tuloy-tuloy pa rin ang luto nun. At habang tumatagal, ang gulay, pag niluluto, nawawalan ng sustansya. So, siguro this 1 minute is okay. Abangan nyo ko
ihahain ko na ito sa aking mag-ama. There you go, our Culam tinola ribs. Ang sausawan nito usually ay yung ginagamit ng asawa ko is the usual. Patis, kalamansi, sili. Pero, meron siyang tinuro sa akin na ituturo ko rin sa inyo. Usually, pagka tinolang manok, actually pwede din dito. Usually naglalagay ako ng atay kasama dun sa tinolang manok. Ang gagawin niya, dudurugin niya, kukunin niya atay, tapos dudurugin niya. Tapos, lalagyan niya ng konting sabaw ng tinola. Lalagyan niya ng patis na konti, kalamansi, at saka sili. So, gagawin niya yan na parang paste. Naku po, nung natikman ko, sabi ko, mabuti na lang, ito yung lalaking pinakasalan ko. Subukan niyo yun, ha? Pag tinolang manok at may manok kayo, actually pwede din dito. Wala lang talaga akong atay. Kasi yung sobrang atay ko, binigay ko kay Helmut. So, natapos na naman tayo sa isang recipe ng ating Culam, meaning ang kusina ulam ni Tita Ces, mga pagkain na totoong inahain ko sa aking mag-ama. For tonight, we have tinola ribs. So, kung gusto ninyo ng matuto pa ng everyday cooking that's very, very practical, mangyari lamang na mag-subscribe, mag-like, mag-comment dito sa ating Kusina channel para naman lahat tayo, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng dating kahit wala tayong masyadong datong. So, I'll see you soon for the next Culam from my Kusina. So, see you then! Pack up! Tay! Tay, kain na!